Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Ayan, magandang gabi po mga ka-BBF. Ako po si EJ Ruiz. Hi, ako po si Dada. Magkakasama-sama na naman po tayo sa kantahan, tugtugan at kwentuhan. Hello, ako po si Gledaline. Bago po ang lahat, gusto namin magpasalamat sa lahat ng kabataang nakasama namin last Sunday sa aming Light Gig. Hello, ako po si Chacha Faith. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon at naka-tune in sa 98.3 FM Smile Radio. Yan. Sa lahat po ng gustong makasama o mapabilang sa BBF team, just text 0946-8288-235. I-text nyo lang po BBF space your name and your age. And for your greetings and text, just text 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Again, 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Sa lahat po ng inyong mga pabate o prayer request, mag-text lang po kayo at babasahin po natin yan mamaya. at sa mga gusto po kami makita online and mapakinggan online, ano na nga yung website natin? www.ustream.tv/smile-radio-98-3-FM. At syempre, binabati po namin ang lahat po na nakikinig online at nakikita po kami, nanonood din online. Hello po sa mga relatives po namin na nandyan sa Angeles City. Ganon din po si Kuya Jen Reblosiano sa Arizona, USA. Happy listening din po kay Ate Sol at Kuya Edmond dyan po sa Sacramento, California. Binabati din namin si Kuya Benok at yung mga kasama niya dyan sa Generics Pharmacy. Magandang evening din po kay Kuya Greg dyan po sa Davao. Hello po. Tugtugan na po tayo mga ka-BBF. Here's a song from Planet Shakers, Nothing is Impossible. I can do all things, 'cause it's you.
magandang gabi at pinagpalang gabi sa ating lahat. Natutuwa kami muli na kami po ay inyong napapanood at napapakinggan sa inyong tahanan. Binabati ko po ang lahat po ng mga taga Light Church, Light Center, ganun din kina Kuya Edmond, Ate Sol, ang Buno family, God bless you. Kuya Chardin, Ate Dottie, ganun si Kuya Greg na nasa Davao. Salamat, kayo ay patuloy na nakikinig sa programang ito. So, ayan, mag-enjoy lang tayo at marami tayong mga matututunang muli ngayong gabi. At tinitiyak ko naman sa inyo na hindi lang kayo may inspire ng mga awiting makadangit, ganun din ng mga mensaheng nakapagpapatibay ng loob, nakapagpapagaan ng pakiramdam, at higit sa lahat nagbibigay sa atin ng hamon upang tayo magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So, ayan, good evening po sa inyong lahat. God bless you all. Hello, good evening po sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi sa ating program, #BBF. That's Blessed, Beloved, and Favored. Dito lang po sa 98.3 FM Smile Radio. Okay, so good evening po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Nanay at Tatay Ed Santiago. Yan. At pati po sa mga taga-Munting Batangas, kay Ate Dory Alzate, kay Uncle JR, Kuya Edmond, Beth, Grace, Lola Maria at Remy Evangelista. Siyempre kay Ate Sol, dyan sa Sacramento. Yan. So, ang topic natin last Friday, our last Friday's broadcast, ang ating pinag-usapan is how to combat stress. Okay, how to combat stress. Sabi natin, stress is a factor that induces bodily or mental tension. At kung hindi natin maaagapan or ma-handle ng maayos ang stress, pressure, tension, and difficulties, this may lead to some unpleasant condition of the mind and body, such as fear. So, yan ngayon ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Conquer your fear. Yan. Good evening po sa inyong lahat muli sa mga nasa live streaming or nasa kanilang mga FM radio. Yan. So, ang ating topic tonight, conquer your fear. Sabi ng Webster Dictionary, fear is an unpleasant emotion caused by expectation of danger. Okay. Or we may also call it solicitude or anxiety. Ikaw kaibigan, ano ang mga takot mo? What are you afraid of? Are you afraid of losing something or someone? Afraid of being alone and left out? Takot ka bang mamatay? Takot ka ba sa mga insekto or certain animals that will come near you and bite you? Or takot kang tumayo in front of a big crowd? Ano yung kinakatakot mo? Pansinin mo, these fears that you have are not doing you any good. Madalas, ang dala nito, kawalan ng saya at kapayapaan. So, conquer your fear. Palagi kong sinasabi sa mga broadcast natin, fear is the absence of faith and faith is the absence of fear. So, for you to conquer fear, importante, you must have faith. And how can you have faith? Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So, importante, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. If fear is the spirit, we also need the Spirit of the Lord to conquer yung spirit of fear. Sabi natin kanina,
faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. Nakikinig ka ng salita ng Diyos na ibinabahagi natin tonight. So, fear will come to you. And later, mapapansin mo, nag-iba yung disposition mo sa buhay. Mas tumatapang ka, nagkakaroon ka ng courage, nawawala yung iyong takot. Lahat ng klase ng fear, may sagot ang Bible dyan. Minsan, taken for granted natin ang book na ito, ang Bible, pero ang hindi natin alam, ang Bible ay merong sagot sa lahat ng iyong mga tanong. Okay. Tonight, we will discuss some of them. Let the Word of God and the wisdom of the Holy Spirit be our teacher on how to conquer fear. So, I hope ma-discuss natin lahat, pero depende sa time natin. So, let me share with you some of them. Number 1, fear of insects and other animals. Sino ba yung may mga takot sa mga ipis o kung ano-ano mga hayop, daga, or whatever? Yung ang bilis-bilis nating natatakot, yung bigla ka na lang napapasigaw dahil sa sobrang takot. Okay, how to conquer the fear of insects and other animals? Let's go back to creation. God created everything, and that includes you. Pero, kinreate ka ng Lord differently. Iba ang pagka-create ng Lord sa'yo from the rest of His creations. Ikaw at ako, kinreate in the image and likeness of God, as stated in Genesis 1:26. You are created to have dominion. Pag sinabing dominion, ito ay power, authority over all creations. So, wag ka nang matakot sa mga insekto, iba pang animals, because you have dominion over every creeping things that creeps on earth. So, minsan, ang nangyayari kasi sa atin, parang mas malaki pa yung aso kaysa sa atin, parang mas malaki pa yung ipis kaysa sa atin, na parang ang bilis-bilis niyang iniiba yung iyong emosyon kapag nakita mo siya. So, wag tayong ma-overpower ng mga maliliit na bagay na ito, maliliit na hayop na ito, because you are more precious than them. Kaya nga ikaw lang ang binigyan ng Lord ng dominion over all creations. Sa lahat ng kanyang nilalang, ikaw lang ang created in the image and likeness of God, at ikaw lang ang binigyan ng dominion and authority over all creations. So, have peace and have faith na makakonquer mo yung fear of insects and other animals. Ano pa? Ano pang takot mo, kapatid, kaibigan? Fear of thunder and lightning and other calamities? Yung amin pong alagang aso sa bahay, kapag po ang lakas-lakas ng kulog at saka kidlat, pumapasok siya doon sa maliit na room namin, hindi na po siya lumalabas kahit kinabukasan kung hindi ko pa siya palalabasin. Kasi sobrang napakalaki ng takot niya doon sa kulog at kidlat. Normal, di po ba? Na nakakatakot, nakakagulat naman kasi sobrang lakas. At minsan, kapag dumarating ang malakas na bagyo, takot na tayo kung anong pwedeng mangyari, lalong-lalo na sa balitang earthquake o ano-ano mang mga kalamidad. But you know, you have to believe that Jesus is more powerful than the laws of nature. Kung maalala po natin yung story nung pinatigil ng Panginoong Hesus ang malakas na bagyo doon sa kalagitnaan ng dagat. Doon nakasulat ito sa Mark chapter 4 verses 36 to 41. And you know what? That same powerful Jesus dwells in the lives of all believers. At kung ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, at sa kanyang tinapos na gawa at sa kanyang dakilang sakripisyo doon sa krus, automatically, ikaw ay kanyang residence. He makes you as His residence, and therefore, He is with you in every storm.
So, pwede mo rin kausapin yung bagyo, yung thunder and lightning, o yung napakalakas na hangin to stop and be still. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa gitna ng dagat habang nakasakay sila sa bangka. At makikita mo kung paano silang susunod sa'yo. Of course, you have to have faith that Jesus is in you. Okay? If Elijah the prophet did that, lalo ka na. You are a new creation and Jesus dwells in you. 3. Fear of rejection. Ito yung takot na hindi man nire-reveal o hindi man hinahayag ng maraming tao, pero noticeably makikita mo sa kanilang mga kilos that they have this fear of rejection. Some people are afraid to be rejected. At isa sa mga takot nila, yung hindi ba sila mag-blend o hindi sila mag-fit doon sa grupo na kinabibilangan nila. Kaya nga, gagawin nila ang lahat just to get people's approval. Isa sa kanilang mga paraan is to be somebody else other than their real selves. Para maging katanggap-tanggap sa mga tao, magpipretend ka ng isang pagkatao na hindi naman totoong ikaw. Kasi you believe that you will act like somebody else or you will speak like somebody else, ma-approve ka. Hindi ka marireject ng iyong kinabibilangang group. They pretend to be rich, though they are not just really rich, just to blend in with their rich friends. Ang worst nga lang, meron pang mga tao na gagawin nila kahit na masasamang gawain, kagaya ng paninigarilyo, gambling, paglalasing. Ang pinakamatindi ay yung taking prohibited drugs. Kasi ang takot nila, hindi sila maging in sa barkada. Ang iba naman, sa sobrang paghahanap ng approval, because of too much longing of approval, they are overreacting. Kaya ang results, lalong nare-reject. Kasi, yung bang alam mo yung sobra nang nagpapapansin. Ang tendency, lalo siyang nagmumukhang nakakainis and lalo siyang nare-reject, lalo siyang nilalayuan. Sometimes the root of this fear of rejection has something to do with their experience in their childhood years. Mostly kung bakit yung mga karakter natin o yung mga pag-uugali natin nung na grown-ups na tayo, ngayong grown-ups na tayo, ay may kinalaman kung paano tayo lumaki. O ano yung mga experiences natin nung bata tayo. Ano yung sitwasyon natin sa family. Yung mga rejection terms na naririnig nila ng bata pa sila or from the people or sometimes sa sarili nilang mga magulang, like, hindi ka magaling, hindi ka dapat maging anak ko kasi hindi ka nagmana sa akin, or ang pangit mo, parang ampun ka lang, or hindi ka matalino, kanino ka ba nagmana? So we have to conquer this fear of rejection. Ano man yung mga dinanas mo, ano man yung mga narinig mo, ano man yung mga sinabi ng mga kaibigan mo sa'yo, kaya feeling rejected ka, you have to conquer this fear. See yourself as God sees you. Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka tingnan ng Diyos. Alam mo ba kung paano niya tinitingnan ang kanyang anak na ang ating Panginoong Jesus? Ganun ka rin niya tingnan, kalugod-lugod sa kanyang paningin. At sabi nga niya sa Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Hindi ka lang basta tinanggap ng ating Panginoon, you are accepted in the Beloved. So, huwag kang matakot na ma-reject ka ng maraming tao or hindi ka maging approved
Ang katotohanan, you cannot please everyone. Gumawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti, merong masasabi ang tao sa'yo. But choose to do what is right. Or, yung sa tingin mo, yun yung mas maayos. Piliin mong gumawa pa rin ng mabuti kahit meron kang naririnig. Ang lagi mong tatandaan, kay Lord, you are accepted and you are precious. Magpapatuloy po tayo. Tutuloy po natin, i-discuss pa natin yung ibang fear. Pakinggan muna natin ang isang song na ito. sinasabi ng kanta that nothing is impossible with God. Yan. So, tuloy po natin ang ating pagkukwentuhan tungkol sa conquering your fear. Sabi nga natin, number 1, conquer your fear sa mga insects and other animals. Always remember that you are created to have dominion over all creations. At yung fear mo tungkol sa thunder, lightning, calamities, remember that Jesus Himself stopped
calm the storm, at yung Jesus na yon nasa puso mo. Okay? And number 3 is the fear of rejection. Sabi ko kanina, ano man ang tingin sa'yo ng maraming tao, see yourself as God sees you. And you're always special and precious in the eyes of the Lord. At kung paano niya tingnan ang ating Panginoong Jesus, ganon ka rin niya tinitingnan. Because you are a believer of Jesus and Jesus dwells in you. Sabi ko pa rin kanina, yung Ephesians 1:6, He made us accepted in the Beloved. So you are accepted in the Beloved. Number 4, the fear to be left alone. Paano natin i-conquer yung fear to be left alone? Kanina, sabi natin, fear of rejection. Yung meron tayong fear of rejection, ang kasunod doon is the fear to be left alone. Sometimes this fear was caused by being left out in the past. Halimbawa, naghiwalay yung mga magulang or maagang pumanaw or iniwan ng mga importanteng tao sa buhay. Ang tendency ay sobrang pag-cling mo sa mga taong presently nakakasama mo or maging possessive due to or too much or hindi nagiging possessive ka or nagiging too much manipulative ka, especially yung mga magulang sa kanilang mga anak, dahil nga meron kang fear of being left alone. Kahit mga minsan alam naman nila na hindi naman okay or hindi naman siya totoong masaya sa present relationship o hindi na masaya ang mga tao sa buhay nila because they are being prevented to find their own journey. Ang tendency nga, kinikip mo yung mga tao sa buhay mo samantalang hindi ka din naman talagang masaya. Sa takot mo that you will be left alone, nag-stick ka na lang doon sa relationship na yon. We have to accept the fact that we are not the owner of anybody and we should not put our security on anybody. Tandaan natin kung ang ating security hinahanap natin sa mga tao sa paligid natin, mapafrustrate ka pagdating ng panahon. Okay? So, there are those who are destined to stay with us. Meron talagang tinalaga ang Lord na magstay sa atin for the rest of our lives. Pero meron namang aalis talaga sila sa buhay natin. And when that happens, assure yourself that you won't be left alone. Bakit? Ano yung assurance mo that you will not be left alone? Because God promised to never leave us nor forsake us. Sabi nga, walang mga permanenteng tao sa buhay natin. They come and go. Okay sila ngayon, bukas hindi. Okay lang. Just let go. Pwedeng meron din silang mga sariling journey sa buhay nila. Ang importante, you have somebody with you that will stay with you forever. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Inulit pa nga ito sa Hebrews 13:5. So, si Lord, pag nangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kahit magunaw man ang mundo, hindi niya to bibitawan ang promise na ito. Pero maraming mga tao sa buhay natin na hindi rin sila nagiging totoo sa kanilang mga promises. Pero kung maiwan ka man, huwag kang matakot dahil nandyan lagi si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So conquer your fear to be left alone because you will never be alone anymore because nung pinaniwalaan mo pa lang that Jesus is your Lord, that He gave you His life
nagkaroon siya ng dakilang sakripisyo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo at pinaniwalaan mo yon, automatically, Jesus dwells in you. At si Jesus, hindi kagaya ng mga kaibigan mo na nandyan sila ngayon, bukas, wala na. O sa panahong hindi ka na okay, iwanan ka na nila. Si Jesus, nandyan lang sila. Pag sinabing dwells, ginawa niyang dwelling place, ang buhay mo, ibig sabihin, you will be His permanent residence. Okay? So, number 5 is the fear of sickness and death. Madalas, natatakot tayo pag nagkakasakit. Sabi ko nga nung mga nakaraang mga broadcast natin, minsan sakit lang ng ulo, kapag tinitreat natin yung sakit ng ulo, parang tumor na. But if you have courage, if you have faith kay Lord, pinatatatag ka ng pananampalataya mo sa Diyos, kahit tumor pa yan, parang sakit ng ulo lang. So, wag kang matakot. If you have fear of sickness, or if you fear na kapag meron kang sakit, it will lead to death, remember Isaiah 53:4 and 5. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So, past tense. Ito'y prophecy ni Prophet Isaiah sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. At nagawa na rin ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, yung kanyang sakripisyo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ang benefit noon sa lahat ng mananampalataya, lahat ng iyong karamdaman, pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Paano nangyari yon? May sakit ka pa lang ngayon. And the redemption happened 2,000 years ago. It's a supernatural redemption at hindi ito bound ng time. So sakop ang kahit anumang karamdaman na meron ka o magiging karamdaman mo pa lang. Hindi ka pa man nagkakasakit, pinagaling ka na ng Panginoong Hesus. You just have to believe na yung mga sugat at latay ng Panginoon ay naranasan niya yung lahat ng pain na yon para yung mga karamdaman magsigaling. Isa pa, takot ka ba? Natatakot ka bang mamatay? Ang nakakatakot lang mamatay kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Kasi ang magdadala sa atin sa walang hanggang kaparusahan ay ang ating unbelief. Kung tayo ay hindi nananampalataya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung hindi ka nananampalataya kay Jesus na anak ng Diyos at sa tinapos niyang gawa, matakot kang mamatay. Dahil sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 12, He who has the Son has the life. But he who does not have the Son of God does not have life. Kaya nga din po namin ginagawa ang ministeryong ito, aming radio ministries, para maabot po ang lahat ng mga pwedeng marating ng radio program na ito sa live streaming, dahil kami po'y naniniwala na anuman ang mangyari po sa inyo sa mga susunod na mga araw, nakakasiguro po tayo kung tayo mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, may naghihintay pong isang napakagandang buhay sa atin doon sa langit na bayan. At kasama din po ng life, doon sa binanggit natin sa 1 John 5:12, He who has the Son of God has the life of Jesus, na binabanggit po dito ay hindi lang ang eternal life na mararanasan mo after your death, kundi yung life, quality life, here on earth habang nabubuhay pa lang tayo. Sabi din po